Hindi dugo ang mantsang nakita ni Denise sa puting kwelyo ng asawa niya, kundi isang matingkad at mapulang marka ng lipstick. Nanginig ang kanyang mga tuhod at para bang huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Sa isang iglap, ang 5 taong pagsasama nila ni Argus, ang lahat ng sakripisyo at ang mainit na pagmamahal na inipon niya para sa gabing ito ay naging kasing lamig ng bangkay. Napatingin si Denise sa wall clock. 1:00 na ng madaling araw. Sa hapagkainan, nandoon pa rin ang kare-kare na niluto niya kanina pang hapon. Ang wine na binili niya ay hindi pa nabubuksan, pero wala na itong saysay. Ang malamig na hangin ng aircon ay tumatagos sa kanyang manipis na silk dress, pero mas nanginginig siya sa takot na nararamdaman niya ngayon. Nakatayo sa harap niya si Argus, ang lalaking minahal niya nang higit sa sarili niya. Lasing ito, magulo ang buhok, at amoy na amoy ang pabango ng ibang babae. Isang matapang at matamis na amoy na kailanman ay hindi ginamit ni Denise. Argus? Halos pabulong na lang ang boses ni Denise. Pilit niyang inaabot ang kamay ng asawa, umaasang panaginip lang ang lahat. Umaasang sasabihin ni Argus na nagkakamali siya. Lasing ka lang, mahal. Halika, magpahinga na tayo. Ipaghahanda kita ng damit. Akmang tatanggalin ni Denise ang coat ni Argus nang bigla siya nitong hawiin. Malakas, marahas. Napaupo si Denise sa sahig dahil sa lakas ng tulak. Tumama ang siko niya sa gilid ng mesa at narinig niya ang pagkabasag ng isang baso sa kusina. "Huwag mo akong hawakan," malamig na sabi ni Argus. Wala ni katiting na pagsisisi sa mga mata nito. Tinitigan niya si Denise mula ulo hanggang paa na parang isang basahan na gusto na niyang itapon. Napahawak si Denise sa kanyang braso. Masakit ang pagkatulak, pero mas masakit ang tingin ng asawa niya. "Bakit, Argus?" tanong ni Denise. Nagsimula ng tumulo ang kanyang mga luha. Itinuro niya ang kwelyo ng asawa. "Sino siya? Anniversary natin ngayon. Naghintay ako." Tumawa ng mapakla si Argus. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Hinubad niya ang kanyang coat at ibinalibag ito sa mukha ni Denise. "Anniversary?" Sarkastikong tanong ni Argus. "Denise, matagal nang patay ang kasal na ito. Ikaw na lang ang nagpupumilit bumuhay." Kinuha ni Argus ang isang sigarilyo at sinindihan ito. Huminga siya ng malalim at ibinuga ang usok sa ere. "Si Alice," biglang banggit ni Argus. Nanlaki ang mga mata ni Denise. Alice, ang sekretarya ni Argus, ang babaeng laging nakangiti sa kanya kapag bumibisita siya sa opisina. "Siya ang nagpapasaya sa akin, Denise, hindi ikaw. Hindi ang kare-kare mo. Hindi ang pagiging boring mong asawa." Parang sinaksak ng paulit-ulit ang dibdib ni Denise. "Paano mo nagawa ito?" Humagulgol na siya. "Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Iniwan ko ang karir ko, ang pamilya ko, para maging asawa mo lang." "At iyon ang problema," sagot ni Argus habang naglalakad palapit sa kanya. Yumuko si Argus. Ang mukha niya ay ilang pulgada lang ang layo sa mukha ni Denise. Naaamoy ni Denise ang alak sa hininga nito. "Wala kang kwenta, Denise. Nakakasakal ka. At sa totoo lang, nandidiri na ako sa'yo." Napatulala si Denise. Ang bawat salita ay parang latigo. Tumayo si Argus at inayos ang kanyang gusot na polo. "Gusto ko ng annulment. Gusto kong umalis ka na sa bahay na ito. Bukas na bukas din." Pinilit ni Denise na tumayo kahit nanginginig ang buong katawan niya. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng galit. "Hindi," mariing sabi ni Denise. Huminto si Argus sa paglalakad. "Hindi ako aalis." Pagpapatuloy ni Denise, ang boses ay basag pero buo ang loob. "Bahay natin ito. Pinaghirapan natin ito. At kung may aalis man dito, ikaw yon at ang kabit mo." Dahan-dahang lumingon si Argus. Nagbago ang timpla ng mukha nito. Nawala ang pagkalasing. Napalitan ito ng isang madilim at nakakatakot na ekspresyon. Hindi na ito ang Argus na kilala niya.
Ito ay isang halimaw. Talaga? Bulong ni Argus. Ayaw mong umalis? Lumapit ulit siya kay Denise, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nananakit. Ngumiti lang siya. Isang nangiting walang emosyon. Okay, desisyon mo yan, Denise. Wala kang sisisihin, kundi ang sarili mo. Tinalikuran siya ni Argus at naglakad patungo sa kanyang opisina sa ibabang palapag. Naiwan si Denise sa gitna ng sala. Basag ang puso. Duguan ang siko. At punong-puno ng takot na hindi niya maipaliwanag. Narinig niya ang kaluskos ng pagsara ng pinto ng opisina. Sa loob ng madilim na kwarto, kinuha ni Argus ang kanyang cellphone. Mabilis siyang nagdial ng isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Sumagot ang kabilang linya. Tumingin si Argus sa litrato nilang mag-asawa na nakapatong sa mesa at dahan-dahang ibinaba ang frame ng nakataob. Hello, bati ni Argus. Ang boses ay kalmado, pero nakakamatay. Nasa bahay siya ngayon. Tumigil siya sandali. Pinakikinggan ang sagot sa kabilang linya. Oo, gawin niyo na ngayong gabi. Napatingin siya sa pinto kung saan naroon si Denise sa labas. Siguraduhin yung mukhang akyat bahay. Walang mga saksi. Gusto ko. Malinis. Pinatay niya ang tawag at napangiti. Paalam, Denise. Napakatahimik ng buong bahay. Ang tanging naririnig lang ni Denise ay ang sarili niyang paghikbi habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak niya ang kanyang braso na may pasa. Masakit ang katawan niya, pero mas dumudugo ang puso niya. Gusto niyang umalis, pero saan siya pupunta? Gabi na. Wala siyang dalang pera o susi ng kotse. Bigla siyang natigilan. Clag! Tunog ng nabasag na salamin mula sa ibaba. Napaupo ng tuwid si Denise. Pinahid niya ang kanyang mga luha at pinakiramdaman ang paligid. Baka si Argus lang yon, baka nagwawala siya sa kalasingan. Pero sumunod ang mga yabag, mabibigat na yabag ng sapatos. Hindi lang isa, marami sila. At hindi ganito maglakad si Argus. Bumilis ang tibok ng puso ni Denise. Parang lalabas ito sa kanyang dibdib. Naalala niya ang huling sinabi ni Argus sa telepono kanina. Gawin niyo na ngayong gabi. Nanlamig ang buong katawan ni Denise. Papatayin siya ng asawa niya. Dali-daling tumayo si Denise. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nilak niya ang pinto ng kwarto. Pero alam niyang hindi nito mapipigilan ang sino mang nasa labas. Kailangan niyang magtago. Pumasok siya sa walk-in closet at sumiksik sa pinakasulok sa likod ng mahahabang gown na minsang isinuot niya para pasayahin si Argus. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang kanyang paghinga. Narinig niya ang mga yabag sa hagdan. Papalapit. Papalapit ng papalapit. Wala sa sala, sabi ng isang boses lalaki. Malalim at garalgal. Siguraduhin niyong malinis, walang matitirang buhay. Huminto ang mga yabag sa tapat ng pinto ng kwarto. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa hangin. Tapos, blag! Sa isang sipa lang bumukas ang pinto. Narinig ni Denise ang pagpasok nila sa kwarto, ang tunog ng mga gamit na itinatapon, ang pagbukas ng mga drawer. Boss, positibo! Nandito ang gamit niya, sabi ng isa. Hanapin niyo. Hindi pa yon nakakalayo. Nakita ni Denise ang anino ng sapatos sa ilalim ng pinto ng closet. Pumikit siya ng mariin at nagdasal. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Biglang bumukas ang pinto ng closet. Bumulaga kay Denise ang isang lalaking nakamaskara. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit at tuwa. Nandito ka lang pala, bulong ng lalaki. Bago pa man makasigaw si Denise, hinablot ng lalaki ang kanyang buhok. Napadaing si Denise sa sakit habang kinaladkad siya nito palabas ng closet na parang isang sako ng basura. Pilit siyang nanlaban. Kinamot niya ang kamay ng lalaki. Sinipa niya ang hangin. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Denise kahit alam niyang walang makakarinig sa kanya sa loob ng malaking bahay na ito.
Ibinalibag siya ng lalaki sa gitna ng kwarto. Tumama ang likod ni Denise sa matigas na sahig. Umikot ang paningin niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang tatlong lalaki na nakapalibot sa kanya. Ang isa ay may hawak na galon ng gasolina. Ang isa ay may hawak na baseball bat. At ang lalaking kumaladkad sa kanya ay bumunot ng isang mahabang kutsilyo. Kumintab ang talim nito sa ilalim ng ilaw. "Pasensya na, misis," sabi ng lalaking may kutsilyo. "Trabaho lang." Itinaas niya ang patalim. Pumikit si Denise. Tinanggap na niya ang kanyang katapusan. Nakita niya ang mukha ni Argus sa kanyang isipan. Ang mukha ng taong pumatay sa kanya. Paalam. Biglang tumunog ang isang cellphone. Malakas at nakakagulat sa gitna ng katahimikan. Huminto ang kamay ng lalaki sa ere. Ilang pulgada na lang mula sa dibdib ni Denise. Ang tunog ay galing sa bulsa ng killer. Inis na kinuha ng lalaki ang phone. "Sino to? Nasa gitna kami ng trabaho." Sigaw niya. Napadilat si Denise. Nakahiga pa rin siya sa sahig. Hinahabol ang hininga. Hindi makapaniwalang buhay pa siya. Katahimikan ang sumagot sa kabilang linya bago nagsalita ang isang boses. Ang boses ay kalmado, malalim, at puno ng awtoridad. Rinig na rinig ito ni Denise dahil naka-loudspeaker ang telepono sa sobrang katahimikan ng kwarto. "Ibaba mo ang kutsilyo." Natigilan ang killer. Nagkatinginan ang mga kasama niya. "Sino ka?" tanong ng killer. Medyo kinakabahan na. "Ako ang taong kayang magbayad ng triple sa ibinayad ni Argus," sagot ng boses. "Andrew Miles." Nanlaki ang mga mata ni Denise. Kilala niya ang pangalang iyon. Ang mahigpit na karibal ng asawa niya sa negosyo. "Si Argus, gusto niya ng bangkay," patuloy ng boses ni Andrew. "Ako, gusto ko ng buhay. Buhay na kapalit ng 3 milyong piso. Ngayon din." Nagbago ang ihip ng hangin. Ibinaba ng lalaki ang kutsilyo. Ang pera ay pera. Walang katapatan sa mundo ng mga kriminal. "Deal," sabi ng killer. Tumingin siya kay Denise, hindi na bilang biktima, kundi bilang isang mamahaling pakete. "Umalis na kayo," utos ni Andrew sa telepono. "Sunugin niyo ang bahay tulad ng plano, pero iwan niyo ang babae sa may backdoor. Parating na ako." Mabilis na kumilos ang mga lalaki. Isinaboy nila ang gasolina sa mga kortina, sa kama at sa mga mamahaling gamit ni Denise. Ang amoy ng gasolina ay nakakahilo. Sindi ng posporo. Sa isang iglap, nilamon ng apoy ang kwarto. Hinitak ng mga lalaki si Denise pababa ng hagdan at itinulak siya palabas ng backdoor bago sila tumakas sa dilim. Napaupo si Denise sa damuhan, umuubo at nanginginig. Sa harap niya, ang bahay na pinangarap at binuo niya, kasama si Argus, ay unti-unting tinutupok ng apoy. Kasabay nitong nasusunog ang kanyang nakaraan. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Matangkad. Nakasuot ng itim na suit. Ang mukha niya ay seryoso at walang awa. Pero sa mga oras na ito, siya ang nag-iisang kaligtasan ni Denise. Naglakad si Andrew Miles palapit sa kanya habang ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa kanyang likuran. Huminto siya sa harap ni Denise. Tiningnan niya ang babaeng duguan, umiiyak, at basag na basag. "Tumayo ka," utos ni Andrew. Dahan-dahang tumingala si Denise. "Bakit?" garalgal na tanong niya. "Bakit mo ako iniligtas?" Hindi sumagot si Andrew agad. Tumingin siya sa nasusunog na bahay. Pagkatapos ay binalik ang tingin kay Denise. "Tingnan mo ang bahay na yan, Denise. Diyan nasunog ang pagkatao mo. Diyan namatay ang asawa ni Argus." Iniabot ni Andrew ang kanyang kamay. Ang Denise na kilala ng lahat ay patay na ngayong gabi. Hinawakan ni Denise ang kamay ni Andrew. Malamig ito, pero matatag. Hinila siya nito patayo. "Ngayon," bulong ni Andrew, ang mga mata ay nag-aapoy sa higanti. "Ang tanong ay, gusto mo bang manatiling patay
O gusto mong iparanas sa kanya ang impyerno? Pinahid ni Denise ang dugo sa kanyang labi. Tumingin siya sa apoy. Nakita niya ang imahe ng pagtataksil ni Argus. Ang sakit ay naging puot. Gusto kong magbayad siya, sagot ni Denise. Tumango si Andrew. Kung ganon, sumama ka sa akin. Nagising si Denise sa isang silid na hindi niya kilala. Malambot ang kama, mabango ang kumot, at ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay nagpapahiwatig na umaga na. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang matinding kirot sa bawat bahagi ng kanyang katawan. At sa bawat kirot na iyon, bumabalik ang alaala ng nagdaang gabi. Ang vet sun, ang sampal, ang apoy, at ang malamig na kamay ni Andrew Miles. Bumukas ang pinto at pumasok si Andrew. May dalang tray ng pagkain. Wala na ang suit nito kagabi. Nakasuot lang ito ng simpleng itim na t-shirt at jogging pants. Pero kahit ganoon, bakas pa rin ang awtoridad sa tindig nito. Kumain ka, sabi niya. Inilapag ang tray sa tabi ng kama. Kailangan mong lumakas. Hindi gumalaw si Denise. Nasaan ako? Tanong niya. Nasa isa sa mga penthouse ko, sagot ni Andrew. Ligtas ka dito. Walang sino man ang nakakaalam na buhay ka. Napayuko si Denise. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Wala na akong babalikan, bulong niya. Umupo si Andrew sa isang silya sa tapat niya. Mayroon, maring sabi ni Andrew. Pero hindi mo ito babalikan bilang si Denise. Babalik ka para kunin ang dapat sayo. Binuksan ni Andrew ang malaking TV sa kwarto gamit ang remote. Panoorin mo. Lumabas sa screen ang isang news report. Breaking news. Sunog sa mansyon ng business tycoon na si Argus Sandoval, misis nito, missing at pinangangambahang patay na. Ipinakita sa TV ang nasusunog nilang bahay. Pagkatapos ay ipinakita ang isang interview kay Argus. Umiiyak ito. Nanginginig ang boses. Hawak-hawak ang wedding picture nila ni Denise. Ang asawa ko, ang mahal kong si Denise. Hindi ko kakayanin kung mawawala siya sa akin. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Napatitig si Denise sa screen. Ang galing umarte ng asawa niya. Ang galing niyang magsinungaling. Parang isang kutsilyo ang bawat pekeng luha ni Argus na tumutusok sa puso ni Denise. Naramdaman ni Denise na unti-unting natutuyo ang kanyang mga luha. Ang matinding kalungkutan ay napalitan ng isang damdaming mas malakas, poot. Kinuyuyom niya ang kanyang mga kamao. Tumingin siya kay Andrew. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Denise. Ang boses niya ay malamig at matigas na ngayon. Ngumiti si Andrew sa unang pagkakataon. Isang nangiting puno ng apruba. At doon nagsimula ang lahat. Sa sumunod na mga buwan, ang penthouse ni Andrew ay naging training ground ni Denise. Ang unang ginawa nila ay ang pagbabago ng kanyang anyo. Pinaputol niya ang kanyang mahabang buhok. Naging maikli ito at matapang, bumagay sa bago niyang determinasyon. Ang mga luma niyang bestida ay pinalitan ng mga mamahaling business suit at mga eleganteng damit na nagpapalabas ng kanyang kapangyarihan. Tinuruan siya ni Andrew kung paano maglakad ng may kumpiyansa, kung paano tumingin sa mata ng tao ng walang takot. Araw-araw, pinag-aralan niya ang lahat ng tungkol sa kumpanya ni Argus, ang mga kahinaan nito, ang mga sikreto nito. Nagbasa siya ng mga libro tungkol sa negosyo, sa stock market, sa sining ng negosasyon. May mga gabi na umiiyak pa rin siya dahil sa sakit. Pero sa tuwing nangyayari iyon, pinapaalala ni Andrew ang imahe ni Argus na umiiyak sa TV. At ang apoy sa puso ni Denise ay lalong nag-aalab. Isang araw, pagkatapos ng halos 2 taon ng paghahanda, humarap si Denise sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik ay hindi na si Denise Sandoval. Ibang-iba na siya. Ang kanyang mga mata ay matalas. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang nangiti ay mapanukso pero mapanganib. Handa ka na ba? Tanong ni Andrew.
na nakatayo sa likuran niya. Huminga ng malalim si Denise. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Patay na si Denise. Bulong niya. Ako si Den Miles. Tumango si Andrew. Kung ganon, oras na para bumalik sa Maynila. Makalipas ang 2 taon, isang malaking pagtitipon ang nagaganap sa isang 5-star hotel sa Makati. Ito ang launch party para sa bagong real estate project ni Argus Sandoval. Nakatayo si Argus sa gitna ng bulwagan, napapaligiran ng mga mayayamang bisita at mga mamamahayag. Masaya siya, mayaman, at kasama niya ngayon si Alice na nakasuot ng isang kumikinang na gown. Biglang huminto ang lahat ng usapan. Lahat ng mata ay napunta sa entrance ng hotel. Isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa tapat. Bumukas ang pinto at isang paa na nakasuot ng isang napakagandang stiletto ang unang lumabas. Dahan-dahan, lumabas ang isang babae. Nakasuot siya ng isang pulang-pulang gown na bumabagay sa kanyang maputing balat at maikling itim na buhok. Ang kanyang ganda ay nakakabighani at ang kanyang aura ay puno ng misteryo. Sa tabi niya, bumaba mula sa kabilang pinto si Andrew Miles. Inilahad ni Andrew ang kanyang kamay. Hinawakan ito ng babae at sabay silang naglakad papasok sa bulwagan na para bang pag-aari nila ang buong mundo. Nasa ituktok ng mundo si Argus Sandoval. Hawak niya ang isang baso ng champagne habang ang mga flash ng kamera ay kumukislap sa kanyang paligid. Nakangiti siya. Isang nangiting nagsasabing, ako ang nagwagi. 2 taon na ang nakalipas mula ng aksidenteng masunog ang dati nilang bahay. 2 taon mula nang makuha niya ang 10 milyong piso mula sa life insurance ni Denise. Ang perang iyon ang sumalba sa kanyang naluluging kumpanya at nagbigay daan sa proyektong ito. Sir Argus, tawag ng isang reporter. Ano po ang masasabi niyo ngayong gabi? Isa na namang tagumpay para sa Sandoval Corp. Itinaas ni Argus ang kanyang baso. Ang tagumpay na ito ay para sa aking yumaong asawa. Si Denise, sabi niya, habang pinipiga ang isang peking luha. Alam kong masaya siya para sa akin ngayon, nasaan man siya. Napatingin sa kanya si Alice na nakakapit sa braso niya at ngumiti ng buong paghanga. Siya na ngayon ang reyna sa buhay ni Argus, pero biglang nagkaroon ng komosyon sa may entrance. Ang mga bulungan ay unti-unting lumakas. Napatingin ang lahat sa iisang direksyon. Napakunot ang noo ni Argus. Sino ang lapastangang nagnanakaw ng atensyon sa gabi ng tagumpay niya? Nakita niya si Andrew Miles, ang karibal niya. Pero hindi si Andrew ang tinitingnan ng lahat, kundi ang babaeng kasama nito. Isang babaeng nakapula. Mula sa malayo, parang isang apoy na naglalakad ang babae. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Naramdaman ni Argus na biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. May kung anong pamilyar sa babae, ang paraan ng pagtaas ng kanyang kilay, ang pagkurba ng kanyang mga labi. Pero imposible. Ang babaeng iniisip niya ay abo na ngayon. Naglakad sina Andrew at ang babae palapit sa kanila. Argus, bati ni Andrew, ang ngiti ay mapanlait. Congratulations sa party mo. Hindi pinansin ni Argus ang pangiinsulto. Ang mga mata niya ay nakatutok sa babae. Sino ang kasama mo? Tanong ni Argus. Ngumiti si Andrew. Siya ang bago kong business partner. Ang dahilan kung bakit malapit nang malugi ang kumpanya mo. I'd like you to meet Den Miles. Inilahad ng babae ni Den Miles ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Argus, pero tinanggap niya ito. Ang kamay ni Den ay malambot, pero ang hawak nito ay matatag. At nang magtama ang mga mata nila, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Argus. Ang mga matang iyon, nakita na niya ang mga iyon dati, mga matang puno ng pagmamahal para sa kanya. Ngayon, ang mga ito ay puno ng wala, malamig. It's a pleasure to finally meet you, Mr. Sandoval, sabi ni Den. Ang boses ay malambing, pero may talim.
Pero hindi ang boses niya ang nagpatigil sa mundo ni Argus, kundi ang amoy niya. Isang pamilyar na amoy ng lavender at vanilla. Ang pabangong laging ginagamit ni Denise. Ang pabangong regalo niya dito noong unang anniversary nila. Binitawan ni Argus ang kamay ni Den na parang napaso. Anong problema, Argus? Para kang nakakita ng multo. Pang-aasar ni Andrew. Sino ka ba talaga? Mahinang tanong ni Argus. Nakatitig pa rin kay Den. Ngumiti lang si Den Miles. Mahal, sino ba yan? Singit ni Alice na halatang nagseselos na. Hinila niya ang braso ni Argus. Bakit mo siya tinititigan ng ganyan? Naputo lang titig ni Argus. Tumingin siya kay Alice pagkatapos ay bumalik kay Den. Imposible, naghahalucinate lang siya. Wala, pasensya na, sabi ni Argus. Pilit nan ngumingiti. Welcome sa party, Miss Miles. Akmang tatalikod na si Argus nang lumapit si Den. Lumapit siya na parang may ibubulong. Ang mabango niyang hininga ay dumampi sa tenga ni Argus. At sa isang boses na siya lang ang makakarinig, ibinulong ni Den ang mga salitang gumunaw sa mundo ni Argus. Isang pangungusap na minsan nang sinabi ni Denise sa kanya. Ingatan mo ang kwelyo mo. Mahal. Nanigas si Argus sa kinatatayuan niya. Ang champagne glass na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at nabasag sa sahig. Lahat ng dugo sa kanyang mukha ay nawala. Nanlamig ang kanyang pawis. Dahan-dahang lumingon si Den Miles, ngumiti kay Andrew, at naglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan si Argus na nakatayo, nanginginig, habang ang boses ng kanyang pinatay na asawa ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Naging matagumpay ba? Tanong ni Andrew habang nasa loob sila ng kotse, papalayo sa hotel. Tumingin si Den sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na lumilipas. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito tagumpay, Andrew. Sagot niya. Ang boses ay kalmado. Simula pa lang ito. Ang simula ng pagguho ni Argus Sandoval at si Den Miles ang magiging lindol. Makalipas ang isang linggo, natanggap ni Argus ang isang imbitasyon para sa isang business meeting mula sa opisina ni Andrew Miles. Nais daw makipag-usap ni Miss Den Miles tungkol sa posibleng pamumuhunan sa bago niyang proyekto. Kahit kinakabahan, hindi ito matanggihan ni Argus. Kailangan niya ng pera, kailangan niya ng investor. Pumasok siya sa napakalamig na boardroom kung saan naghihintay na sina Andrew at Den. Nakaupo si Den sa dulo ng mesa, sa silyang karaniwang para sa CEO. Para bang siya ang may-ari ng lugar. Mr. Sandoval, please have a seat, sabi ni Den. Iginaya siya sa silyang nasa tapat niya. Nagsimula ang presentasyon ni Argus. Ipinakita niya ang mga plano, ang mga projection, ang lahat ng magagandang pangako ng kanyang proyekto. Sa buong oras, tahimik lang na nakikinig si Den. Ang kanyang mga mata ay matalas. Sinusuri ang bawat salita, bawat numero. Nang matapos si Argus, ngumiti si Den. Impressive, sabi niya. Pero may ilang tanong lang ako. At nagsimula siyang magtanong. Mga tanong na napaka-teknikal, tungkol sa integridad ng pundasyon, tungkol sa mga supplier ng materyales, tungkol sa isang maliit na butas sa kanyang financial report na siya lang dapat ang nakakaalam. Namutla si Argus. Paano niya nalaman ang mga yon? Hindi siya makasagot ng diretso. Nagkautal-utal siya. Pinagpawisan siya ng malapot sa loob ng malamig na kwarto. Sa harap ng sarili niyang mga engineer, sa harap ni Andrew Miles, mukha siyang tanga. I see, sabi ni Den. Isinara ang folder sa harap niya. Kailangan kong makita ang mas matibay na commitment bago ako mag-invest. Ayoko sa mga pundasyong hindi matatag. Ang mga salita ay tungkol sa negosyo, pero ang tingin niya ay tumatagos hanggang sa kaluluwa ni Argus. Tumayo si Den. Salamat sa oras mo, Argus. Parang sampal ang paggamit niya sa unang pangalan ni Argus. Masyadong pamilyar, masyadong personal. Umalis si Argus sa meeting na yon na gulong-gulo ang isip.
Pagod na pagod siyang umuwi sa mansyon na tinitirhan nila ni Alice. Ang gusto lang niya ay maligo at matulog. Pumasok siya sa kanilang master's bedroom. Madilim. Tanging ang ilaw mula sa banyo ang nagbibigay liwanag. Nang buksan niya ang ilaw sa kwarto, halos tumigil ang kanyang paghinga. Sa ibabaw ng kama, nakalapag ng maayos, ang isang puting nightgown na silk, ang paboritong nightgown ni Denise. Ang laylayan nito ay sunog at kulay itim. Nanigas si Argus. Ito ang nightgown na suot ni Denise noong gabing nasunog ang bahay. Sinong naglagay nito dito? Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa takot at galit. Dumating ang mga katulong, takot na takot. Hindi po kami, sir. Hindi po kami pumapasok dito kapag wala si Ma'am Alice. Sinungaling. Sigaw ni Argus, itinuturo ang damit. May multo ba sa bahay na to? Pumasok si Alice mula sa banyo, nakasuot ng bathrobe. Argus, ano ba? Ang ingay mo. Para kang baliw. Sita ni Alice. Napatingin si Alice sa kama at nakita ang nightgown. Ano yan? Basura? Bakit nasa kama natin yan? Hindi mo ba nakikita? Tanong ni Argus. Parang nasisiraan na ng bait. Kay Denise yan. Damit niya yan. Tiningnan ni Alice si Argus na parang hindi niya ito kilala. Patay na si Denise, Argus. Baka naman nag-hallucinate ka lang dahil sa stress. Itapon mo na yan at matulog na tayo. Kinuha ni Alice ang nightgown gamit ang dulo ng kanyang mga daliri na para bang nandidiri at inihagis ito sa basurahan. Pero para kay Argus, hindi iyon isang simpleng damit lang. Iyon ay isang mensahe, isang babala. Kinagabihan, hindi makatulog si Argus. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Dan Miles, ang amoy niya, at ang sunog na nightgown. Humiga siya sa tabi ni Alice, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa bedside table. Kinabahan siya. Sino ang tatawag ng ganitong oras? Kinuha niya ang cellphone, isang text message, mula sa isang numerong hindi nakasave sa contacts niya. Pero kilalang-kilala niya ang numerong yon. Ito ang lumang numero ng asawa niya. Nanginginig ang mga kamay ni Argus habang binubuksan niya ang mensahe. Ang laman nito ay isang simpleng tanong. Isang tanong na laging tinatanong ni Denise sa kanya dati tuwing ginagabi siya ng uwi. Gabi na. Bakit wala ka pa sa bahay? Nakatayo si Alice sa harap ng salamin. Sinusuri ang kanyang sarili mula ulo hanggang paa. Suot niya ang pinakamahal na alahas. Ang kanyang makeup ay perpekto. Ang kanyang gown ay gawa ng isang sikat na designer. Siya ang dapat maging pinakamagandang babae sa kwarto. Pero sa nagdaang mga linggo, pakiramdam niya ay isa lamang siyang anino. Ang anino ng isang babaeng nakapula. Ang anino ni Dan Miles. Mula nang dumating ang babaeng iyon, nagbago si Argus. Lagi itong tulala. Madaling magalit. At kung minsan, nahuhuli niya itong bumubulong mag-isa, binabanggit ang pangalan ni Denise. Argus, mahal, handa ka na ba? Tanong ni Alice, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. May business dinner silang pupuntahan. Hindi sumagot si Argus. Nakatayo lang ito sa tapat ng closet. Hawak ang isang puting polo shirt. Argus? Ulit ni Alice. Bakit ganito karami ang pabango mo? Biglang tanong ni Argus. Ang boses ay puno ng akusasyon. Napakunot ang noo ni Alice. Ano? Ipinakita ni Argus ang polo. Sa kwelyo nito, mayroong isang malinaw na marka ng pulang lipstick. Katulad ng lipstick na nakita ni Denise noon. Hindi sa akin yan. Agad na sagot ni Alice. Alam mo namang hindi ako gumagamit ng ganyang kulay. Sinungaling. Sigaw ni Argus. Sino ang kasama mo kahapon? Huwag mo akong lokohin, Alice. Hindi makapaniwala si Alice sa narinig niya. Siya pa ngayon ang pinagbibintangan. Lumapit siya kay Argus at sinampal ito ng malakas. Pak! Walang hiya ka! Sigaw ni Alice, nanginginig sa galit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ako pa ang pagdududahan mo. Baka ikaw ang may ibang babae.
Hindi mo naiintindihan. Sigaw pabalik ni Argos. Hawak ang namumulang pisngi. May naglalaro sa atin. Bumalik siya. Sino? Sinong bumalik? Si Denise. Natahimik si Alice. Tinitigan niya si Argos na parang isa itong baliw. Patay na si Denise. Mahinahon, pero mariing sabi ni Alice. Nasisiraan ka na ng bait, Argos. Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Tinalikuran ni Alice si Argos at kinuha ang kanyang bag. Mag-isa kang pumunta sa dinner mo, sabi niya. Wala ako sa mood makasama ng isang baliw. Umalis si Alice, ibinagsak ang pinto. Naiwan si Argos, gulong-gulo, hawak pa rin ang polo na may mantsa ng kasinungalingan. Hindi niya alam na sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang restaurant, nakaupo si Den at Andrew. Ang nag-iwan ng lipstick mark na yon ay si Den mismo, kaninang umaga, nang aksidente niyang mabangga si Argos sa lobby ng isang hotel. Isang simpleng sorry, isang tapik sa balikat, at ang lason ay naitanim na. Nasisiyahan ka ba sa ginagawa mo? Tanong ni Andrew habang umiinom ng wine. Tumingin si Den sa labas ng bintana. Hindi ito tungkol sa kasiyahan, Andrew. Sagot niya. Tungkol ito sa hustisya. Denise. Huwag mo akong tawaging Denise. Putol niya. Ang boses ay biglang naging matalas. Pasensya na, sabi ni Andrew. Natahimik sila sandali. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Andrew. Ang boses ay mas malambing na ngayon. Sa lahat ng galit na yan, hindi ba nakakapagod dalhin? Napatingin si Den kay Andrew. Sa lahat ng tao, si Andrew lang ang nakakakita sa likod ng maskara ni Den Miles. Nakikita niya ang babaeng nasaktan, ang babaeng pagod na. Naramdaman ni Den ang pag-init ng kanyang mga mata. Umiling siya. Wala akong karapatang mapagod, sabi niya. Biglang iniabot ni Andrew ang kanyang kamay at hinawakan ng kamay ni Den na nasa ibabaw ng mesa. Ang hawak niya ay mainit at magaan, puno ng pag-aalaga. May karapatan ka, sabi ni Andrew. At nandito ako. Hindi kita pababayaan. Napatitig si Den sa kanilang magkahawak na kamay. Sa loob ng 2 taon, ngayon lang ulit may nakahawak sa kamay niya ng ganito. Walang halong pagkukunwari. Walang kasinungalingan. Dahan-dahan, bumagal ang paghinga niya. Ang galit sa kanyang puso ay bahagyang humupa, napalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, init. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakatitig sa kanya si Andrew. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. At isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Den. Unti-unti, lumapit ang mukha ni Andrew sa kanya. Napapikit si Den, hinihintay ang susunod na mangyayari. Pero bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, biglang may lumapit sa kanilang mesa. Isang babae. Mr. Miles? Napamulat sila pareho. Nakatayo sa tabi nila si Alice, ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak, pero puno ng determinasyon. Maari ba tayong mag-usap? Tanong ni Alice, ang tingin ay nakatuon kay Andrew. Tungkol sa pagpapabagsak kay Argus Sandoval. Basura. Yan ang tingin ni Argus sa kanyang sarili habang nakaupo sa dilim ng kanyang opisina. Lasing siya. Ang mamahaling whiskey ay halos ubos na, pero hindi nito kayang pawiin ang takot na gumagapang sa kanyang buong sistema. Ang lahat ay bumabagsak. Mula nang mag-back out ang mga investor na dala ni Den Miles, sunod-sunod na ang kamalasan. Ang mga kliyente ay umaatras. Ang bangko ay naniningil. Ang Sandoval Corp ay parang isang barkong unti-unting lumulubog. At si Alice, hindi na niya ito halos nakikita. Laging may dahilan, may meeting, may lakad kasama ang mga kaibigan. Alam ni Argus na niloloko na rin siya nito. Wala na siyang kakampi. Mag-isa na lang siya. Napatingin siya sa salamin ng bintana ng kanyang opisina. Dahil gabi na, ang nakikita niya ay ang sarili niyang refleksyon. Isang lalaking magulo ang buhok, gusot ang damit, at may malalim na eye bags. Isang talunan. Bigla, sa likod ng kanyang refleksyon,
may nakita siyang isang anino, isang babae. Nakaharap ito sa kanya, nakasuot ng puting nightgown na sunog ang laylayan. Si Denise. Napatalon si Argus mula sa kanyang upuan, nabitawan ang baso ng whiskey na bumagsak at nabasag sa sahig. Sino yan? Sigaw niya sa kawalan. Paglingon niya sa likod, wala namang tao. Nanginginig ang buong katawan niya. Naghahallucinate na naman ba siya? Pero parang totoo. Narinig niya ang boses nito. Bakit, Argus? Bakit mo ito ginawa sa akin? Hindi. Hindi totoo to. Sigaw ni Argus. Tinatakpan ng kanyang mga tenga. Hindi na niya kaya. Ang mga tableta na binili niya ay hindi na tumatalab. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang harapin ang demonyo. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Hindi niya alintana ang mga security guard na nagtatakang nakatingin sa kanya. Nagmaneho siya ng napakabilis. Bumubusina sa lahat ng sasakyan. Iisa lang ang nasa isip niya. Ang opisina ni Andrew Miles. Ang lungga ni Den Miles. Pagdating niya sa building, hindi na siya nag-abalang magpa-appointment. Tinulak niya ang sekretarya na sumubok humarang sa kanya at marahas na binuksan ang pinto ng opisina ni Den. Plug! Nadatnan niya si Den na nakaupo sa kanyang desk, kalmadong nagbabasa ng mga dokumento. Nang makita siya nito, hindi ito nagulat. Tumaas lang ang kilay nito na parang inaasahan na ang kanyang pagdating. Ang kalmadong reaksyon na yon ang lalong nagpagalit kay Argus. Nilapitan niya ito at hinawakan ng mahigpit sa dalawang braso. Sino ka ba talaga? Sigaw niya, niyuyugyog ang babae. Ikaw si Denise, di ba? Umamin ka. Tinitigan lang siya ni Den. Ang mga mata nito ay malamig na parang yelo. Walang takot. Walang gulat. Tanging awa at pandidiri. Mr. Sandoval, you're making a scene. Sabi ni Den. Ang boses ay kalmado pero mapanganib. Bitawan mo ako. Hindi. Hanggat hindi mo sinasabi ang totoo, imposibleng may kamukha kang ganito. Amoy mo. Pananalita mo. Ikaw siya. Sa isang mabilis at malakas na galaw, itinulak ni Den si Argus palayo. Natumba si Argus sa sahig. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Andrew Miles. Nang makita ni Andrew ang sitwasyon, si Den nagalit ang muka at si Argus na nasa sahig. Dumilim ang kanyang paningin. Mabilis niyang nilapitan si Argus at hinila patayo mula sa kwelyo. At sa isang malakas na suntok, pinabagsak niya ulit si Argus sa sahig. Bogsh! Nahilo si Argus. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang labi. Nakatayo si Andrew sa harap niya, parang isang bantay na handang pumatay para protektahan ang reyna nito. Ang lahat ng kahihiyan, takot at galit sa puso ni Argus ay sumabog. Nawala na siya sa katinuan. Tumingin siya kay Den na nakatayo lang at nanonood. Tumawa siya ng malakas. Isang tawang puno ng kabaliwan. Kahit anong gawin niyo, wala na kayong magagawa. Sigaw niya na parang baliw. Patay ka na. Dapat patay ka na. Itinuro niya si Den. Pinapatay na kita. Sinunog na kita kasama ng bahay na yon. Multo ka lang. Biglang natigilan si Argus. Natahimik ang buong kwarto. Napagtanto niya ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Sa harap ni Andrew, sa harap ng mga empleyadong sumisilip na ngayon sa pinto. Tumingin siya kay Andrew. Hindi ito galit. Nakangisi ito. Dahan-dahang itinaas ni Andrew ang kanyang cellphone. Nakarecord. Salamat sa pagkumpirma, Argus. Sabi ni Andrew, ang boses ay puno ng tagumpay. Narinig mo yon, di ba, Den? Isang malinaw na pag-amin. Nakuha mo? Ito ang unang tanong ni Den nang makaalis na ang mga security guard na kumaladkad kay Argus palabas ng gusali. Tumango si Andrew at pinindot ang stop sa kanyang phone. Lahat, sagot niya. Bawat salita. Pinakinggan nilang dalawa ang recording. Malinaw na malinaw ang pag-amin ni Argus. Pinapatay na kita. Sinunog na kita, kasama ng bahay na yon. Isinara ni Den ang kanyang mga mata. Sa wakas. Pagkatapos ng 2 taon,
Hawak na nila ang ebidensyang kailangan nila. Sapat na ba to para ipakulong siya? Tanong niya. Umupo si Andrew sa gilid ng mesa. Sa tapat niya. Sapat na, sabi ni Andrew. Pero hindi sapat para sa akin. Napatingin sa kanya si Den. Anong ibig mong sabihin? Ang gusto ko, Den, paliwanag ni Andrew. Ang mga mata ay seryoso. Ay hindi lang siya makulong. Gusto kong marinig ng buong mundo ang pag-amin niya. Gusto kong masira ang pangalan niya. Gusto kong mawala sa kanya ang lahat, tulad ng ginawa niya sa'yo. May kinuha si Andrew mula sa kanyang bulsa. Isang imbitasyon. Ang Sandoval Corp ay magdaraos ng isang charity gala sa Biyernes. Ito ang huling pagtatangka ni Argus na iligtas ang kanyang imahe sa publiko. Inilapag niya ang imbitasyon sa mesa. At doon, pagpapatuloy ni Andrew, doon natin siya tatapusin. Sa sumunod na mga araw, abala sina Andrew at Den sa paghahanda ng huling bitag. Kinausap ni Andrew ang kanyang mga kontak sa media. Nakipag-ugnayan siya sa isang police captain na may malaking utang na loob sa kanya. Tinitiyak na may mga pulis na naka-standby sa labas ng venue. Si Den naman ay may ibang misyon. Nakipagkita siya kay Alice. Sa isang tahimik na coffee shop, ipinarinig ni Den ang recording ng pag-amin ni Argus. Namutla si Alice. Alam niyang sangkot din siya. Alam niyang kapag bumagsak si Argus, kasama siya. Anong gusto mo? Nanginginig na tanong ni Alice. Simple lang, sabi ni Den. Sa gabing iyon, kapag nagsimula na ang gulo, kailangan mong sabihin sa lahat na si Argus ang nagplano ng lahat, na biktima ka lang din niya. Kung gagawin mo yon, bibigyan kita ng pagkakataong makatakas. Bakit mo ako tutulungan? Nagtatakang tanong ni Alice. Ngumiti si Den, isang nangiting nakakakilabot. Dahil gusto kong makita siyang mag-isa. Gusto kong makita siyang talikuran ng lahat ng taong pinagkatiwalaan niya. Lalo na, ikaw. Dumating ang gabi ng charity gala. Ang bulwagan ay puno ng mga mayayaman at makapangyarihang tao. Nakatayo si Argus sa entablado, nagsasalita tungkol sa pagtulong sa kapwa. Isang perpektong pagkukunwari. Sa isang sulok, nakatayo sina Andrew at Den, nagmamasid. Nakasuot si Den ng isang simpleng itim na bestida. Hindi na siya ang babaeng nakapula na agaw pansin. Ngayong gabi, siya ay isang anino na naghihintay sa tamang oras. Handa ka na ba? Bulong ni Andrew. Tumango si Den. Pero bago sila kumilos, hinawakan ni Andrew ang kanyang kamay. Den, sabi niya, pagkatapos ng gabing ito, tapos na ang lahat. Tumingin si Den sa kanya. Pagkatapos nito, si Denise Sandoval ay tuluyan ng mamamatay at si Den Miles, malaya na siya. Hinaplos ni Andrew ang pisngi ni Den at si Den Miles, sana bigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi nakasagot si Den, pero sa mga mata niya, nakita ni Andrew ang sagot na kailangan niya. Bumalik sila sa plano. Inilabas ni Den mula sa kanyang maliit na purse ang isang maliit na device. Isang voice recorder na may kasamang maliit na speaker. Ibinigay niya ito kay Andrew. Ilagay mo ito malapit sa sound system. Utos niya. Ikaw? Tanong ni Andrew. Saan ka pupunta? Tumingin si Den sa entablado kung saan nagbibigay ng pekeng ngiti si Argus. Kailangan kong bigyan siya ng huling alaala. Naglakad si Den papunta sa backstage. Tahimik. Hindi napapansin. Si Andrew naman ay naglakad palapit sa technical booth. Nagkunwaring may kausap sa telepono. Nagsimula na ang palabas. Pagkatapos ng talumpati ni Argus, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan. Nagkaroon ng bulungan at pagkatakot sa mga bisita. Technical difficulties lang po, sigaw ng MC. Ngunit hindi iyon technical difficulty. Ito ay ang simula ng paghuhukom. Biglang bumukas ang malaking LED screen sa likod ng entablado. Walang imahe, tanging kadiliman. Pero may tunog. Isang tunog na pamilyar kay Argus. Ang tunog ng nababasag na salamin. Ang tunog ng mabibigat na yabag. At ang sigaw ng isang babae.
Tulong! Tulungan niyo ako! Nanigas si Argos sa entablado. Ang mikropono ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Ang recording ay hindi video. Ito ay isang audio simulation, isang soundscape ng gabing iyon na maingat na ginawa ni na Andrew. Ang hiyawan, ang pagmamakaawa, at pagkatapos ang boses ni Argos mula sa recording na nakuha ni Andrew. Pinapatay na kita. Sinunog na kita kasama ng bahay na yon. Naghiyawan ang mga tao. Nagsimula ang gulo. At sa gitna ng kaguluhang iyon, isang spotlight ang biglang bumukas. Nakatutok ito hindi kay Argos, kundi sa isang figura na dahan-dahang lumalabas mula sa backstage. Isang babaeng nakasuot ng puting damit na may sunog na laylayan. Ang multo ng kahapon, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Nawala ang mga bulungan, nawala ang gulat. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa babaeng nasa entablado na naliligo sa liwanag ng nag-iisang spotlight. Nakatayo doon si Den, pero sa mga mata ni Argos, hindi si Den Miles ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay si Denise Sandoval, ang asawa niya, ang multo niya. Ang puting bestida na may sunog na laylayan ay sumasayaw sa ihip ng aircon. Ang maputla niyang mukha ay walang emosyon at ang mga mata niya ay nakatitig ng diretso sa kanya. "Di Denise?" Ang pabulong na tanong ni Argos ay narinig ng lahat dahil ang mikropono sa harap niya ay nakabukas pa. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Bumalik ang lahat ng alaala, ang takot, ang pagka-guilty. Hindi na niya alam kung ano ang totoo at kung ano ang nasa isip lang niya. "Patawarin mo ako," humagulgol si Argos, dahan-dahang lumuhod sa entablado. "Patawarin mo ako, Denise. Hindi ko sinasadya." Ang mga tao ay nanonood, hindi makapaniwala sa eksenang nasasaksihan nila. Ang respetadong businessman ay ngayoy nakaluhod, umiiyak, at nakikiusap sa isang multo. "Hindi ako ang may pakana ng lahat." Patuloy ni Argos, itinuturo si Alice na nasa gitna ng mga manonood. "Siya. Si Alice ang nagsabi sa akin na gawin iyon. Gusto niya ng pera. Gusto niya ng kayamanan mo." Lahat ng mata ay napunta ngayon kay Alice. Nakita ni Alice ang pagkakataon. Ito na ang sinabi ni Den. "Sinungaling!" Sigaw ni Alice, umiiyak din. "Biktima lang din ako. Tinakot niya ako. Sinabi niyang papatayin niya rin ako kung hindi ako susunod sa kanya." Nagsimula ang sigawan sa pagitan ng dalawa. Sumbatan, sisihan. Ang 2 taong dating magkasabwat sa isang karumal-dumal na krimen ay ngayoy sinisiraan ang isa't isa sa harap ng buong mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Den. Hinayaan niya silang sirain ang kanilang mga sarili. Hinayaan niyang lumabas ang lahat ng kasinungalingan. Nang maramdaman niyang sapat na, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang senyas. At sa isang iglap, bumukas ang lahat ng ilaw sa bulwagan. Nasilaw ang lahat. Biglang tumugtog sa sound system ang recording ng boses ni Alice na nakikipag-usap kay Andrew. "Kailangan nating makuha ang pera bago pa niya malaman na niloloko lang natin siya." Natigilan si Argos. Tumingin siya kay Alice, puno ng pagtataksil ang mga mata. Si Alice naman ay napatingin kay Den, na ngayon ay dahan-dahang naglalakad palapit kay Argos. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pako sa kabaong ni Argos. Huminto siya sa harap ng nakaluhod niyang asawa. "Tumayo ka, Argos." Utos niya. Ang boses ay malamig, pero malinaw. Hindi ito boses ng multo. Ito ay boses ng isang buhay na tao. Dahan-dahang tumingala si Argos. Hindi ka multo?" Umiling si Den. Sa harap ng daan-daang tao, dahan-dahan niyang inalis ang wig na suot niya. Nalaglag sa sahig ang maikling itim na buhok at lumabas ang kanyang tunay, kulay tsokolating buhok na ngayon ay medyo mahaba na. "Hindi ako multo," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Ako ang bangungot mo." Tinitigan niya si Argos ng diretso sa mata. "Ako si Denise Sandoval, ang asawa mo na sinubukan mong ipapatay.
Ang babaeng sinunog mo para makuha ang kanyang pera. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. At ngayon, pagpapatuloy niya, tapos na ang laro. Sa senyas ni Andrew, bumukas ang mga pinto ng bulwagan at pumasok ang mga pulis. Nagkagulo ang mga tao. Hinawakan ng 2 pulis si Argus. Hindi na siya nanlaban. Tulala na lang siya, nakatitig kay Denise. Denise! Paulit-ulit niyang bulong, na para bang iyon na lang ang salitang alam niya. Hinuli rin si Alice na nagsisigaw at nanlalaban. Habang kinakaladkad si Argus palabas, huling beses siyang lumingon kay Denise. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi, pagkabaliw at talo. Mahal! Hindi sumagot si Denise. Pinanood niya lang itong mawala sa paningin. Nang mawala na sila, doon lang niya naramdaman ang pagod. Ang bigat ng 2 taon ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Pero bago pa siya matumba, may mga bisig na sumalo sa kanya. Matatag. Pamilyar. Si Andrew. Tapos na. Bulong ni Andrew sa kanyang tenga. Niyakap siya ni Denise ng mahigpit. At sa balikat ni Andrew, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, umiyak si Denise. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas. Malaya na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang kaso laban kina Argus Sandoval at Alice ay naging laman ng lahat ng balita. Dahil sa bigat ng ebidensya, ang recording ng pag-amin, ang testimonya ng mga binayarang killer na nahuli rin, at ang salaysay mismo ni Denise, pareho silang nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang Sandoval Corp ay tuluyan ng bumagsak at na-bankrupt. Ang hustisya ay naibigay na. Nakatayo si Denise sa harap ng isang puntod sa isang tahimik na sementeryo. Ang pangalang nakaukit sa lapida ay Denise Sandoval. Ito ang puntod na ipinagawa ni Argus para sa kanya 2 taon na ang nakalipas. Isang pekeng libingan para sa isang pekeng pagluluksa. Inilapag ni Denise ang isang bugkos ng puting bulaklak sa ibabaw nito. Hindi siya malungkot, hindi siya galit. Ang nararamdaman niya ay kapayapaan. Paalam, Denise. Bulong niya sa hangin. Magpahinga ka na. Ang pagdalaw na ito ay hindi para sa isang patay na katawan, kundi para sa isang patay na nakaraan. Sa pagtalikod niya sa puntod na yon, tinalikuran na rin niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait. Isang pamilyar na kotse ang naghihintay sa kanya sa di kalayuan. Nakasandal dito si Andrew, nakatingin sa kanya ng may ngiti. Naglakad si Denise palapit. Wala na ang matapang na anyo ni Dan Miles. Wala na rin ang takot ng dating Denise Sandoval. Ang babaeng naglalakad ngayon ay simple lang, payapa, at buo. Okay ka lang? Tanong ni Andrew nang makalapit siya. Tumango si Denise. Okay na okay. Pinagbuksan siya ni Andrew ng pinto ng kotse. Habang nasa biyahe, hinawakan ni Andrew ang kanyang kamay. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Andrew. Kahit saan. Sagot ni Denise. Basta kasama ka. Ngumiti si Andrew. Ang ngiting iyon ay hindi na kasing lamig ng dati. Puno na ito ng init. Nagmaneho sila patungo sa isang beach house na pag-aari ni Andrew. Malayo sa gulo ng syudad, malayo sa mga mapanghusgang mata. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag ay humahalik sa kanilang mga mukha. Denise? Tawag ni Andrew. Lumingon si Denise. Ngayon, hindi na siya nagagalit kapag naririnig ang pangalang yon. Gusto kong manatili kang si Denise, sabi ni Andrew. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil iyon ang pangalan ng babaeng hinahangaan ko, ang babaeng bumangon mula sa abo, ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal muli. Napangiti si Denise. Pero gusto ko ang Dan Miles, sagot niya. Dahil si Dan Miles ang nagligtas kay Denise. At si Dan Miles ay may apelyido mo. Natawa sila pareho. Nawala ang bigat. Nawala ang drama.
Ang natira na lang ay 2 taong naghilom dahil sa isa't isa. Tumingin si Andrew sa mga mata ni Denise. "Denise," sabi niya ulit, mas seryoso na ngayon. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay may isang simpleng singsing na may kumikinang na diamante. "Will you marry me?" Hindi na kailangan ng mahabang salita. Hindi na kailangan ng mga pangako. Ang sagot ay nasa mga ngiti nila, sa paraan ng paghawak nila sa kamay ng isa't isa, at sa kapayapaang matagal na nilang hinahanap na sa wakas ay natagpuan na nila. "Oo," sagot ni Denise habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Isinuot ni Andrew ang singsing sa kanyang daliri at sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng walang katapusang dagat, ibinigay nila sa isa't isa ang isang halik. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng paghihiganti at nagbubukas ng isang bagong aklat. Isang aklat ng pagmamahal, pag-asa at isang bagong simula.